Galit na galit ba ang mga anak mo sa isa't isa? Yung kulang magsasaka na lang sila? Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang isang normal na problema sa may dalawa o higit pang mga anak. Na-experience mo na siguro yung nag-away yung mga anak mo, nagsisigawan, nag-aagawan ng laruan. Tapos maya-maya, nagyayakapan na, naglaro ulit na parang walang nangyari. Nakaka-stress guys, di ba? At nakakapagod din. Last week guys, isang ka-office mate ko nagkwento sa akin sa lunch namin. Sabi niya na halos araw-araw ayaw tumigil ng anak niya mag-agawan at mag-away tungkol dun sa lalaro nilang clay. Yung anak niya kasi guys, isang 5 years old tsaka isang 7 years old. Sabi niya, yung pangalay daw niyang anak na 7 years old, ayaw ipahiram sa bunso kay 5 years old yung clay. Sinigawan daw nung bunso si kuya niya. Biglang nag-away na yung dalawa. Binato daw nung panganay niya yung clay doon sa mukha ng bunso niya. Si bunso nagsumbong kay mami. Tapos maya-maya daw, after mga 10 minutes, nakita niya naglalaro na ulit yung dalawa parang walang nangyari. Meron talaga mga bagay na nangyayari sa mga anak natin na hindi naman pala dapat ika-worry. Realize namin nung ka-office mate ko na meron lang talaga misunderstanding at may mga bagay na hindi naman talaga malalim ang pinag-uugatan ng away. Kumbaga, sa mga bata, basic lang yun. Away ng mga bagets yan eh. Kundi sadyang nagbabanding lang talaga sila. Yes, possible na hindi normal yung mga ganyang mga away sa labas ng bahay. Pero syempre sa loob ng bahay, normal lang yan. Kasi araw-araw magkakasama yung mga anak mo. Nilalabas nila ang totoo nilang nararamdaman at tinetest nila ang hangganan ng bawat isa pag naglalaro sila sa loob ng bahay. Kasi panatag silang gawin yan sa bahay guys eh. Na isa pala nilang training ground ng pag-aaway para matuto sila kung paano makipag-negotiate at mag-solve ng mga kanya-kanya nilang problema among themselves. Kaya tayo bilang isang magulang, dapat hindi natin sila pulisin, kundi dapat maging coach tayo nila. Huwag lang tayong sumabat sa mga laro ng bata guys ha, kundi dapat maging coach tayo. Meron tayong simpleng acronym para mabilis nating maalala ang lesson natin sa content natin na to. At tatawagin po natin itong coach. C-O-A-C-H. Letter C, una sa lahat, calm down. Maging kalmado ka lang. Huwag kang sumigaw o magpanik o magalit sa mga anak mo. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo para maging effective ka na coach. Pangalawa, observe and allow. Obserbahan mo muna at hayaan mo muna yung mga anak mo. Bigyan mo sila ng espasyo para mag-disagree sila sa sarili nila. Huwag ka munang sumabat, biyaan mo muna sila. Hayaan mo silang subukang ayusin yung mga problema nila. Sila-sila lang. Pero dapat nakamonitor ka lang. Third letter natin guys, ask questions. Magtanong ka, huwag ka magdesisyon. Halip na magtanong ka ng sino ang nauna, ang itanong mo dapat, ano ang problema at paano natin to aayusin mga anak. Turuan mo sila mag-focus sa solution, hindi sa pagtuturo kung sino ang nauna nagpasaway o nang-away. Next natin guys, letter C, or coach problem solving. Gabayin mo yung mga anak mo sa solusyon. Gabayin ka ng options, di ba? Sabihan mo sa kanila, for example, kung laruan yung pinag-aawayan nila, gusto ba nila maghati sa laruan? O gusto muna nung isa, siya munang mauna maglaro. Tapos yung isa naman yung next. Tulungan mo sila makahanap ng patas na solusyon sa kanilang dalawa. Pinakahuling letter at napaka-importante sa lahat. Letter H sa coach. Hug and repair. Pagkatapos sila mag-away, maging reminder ka na yung pagmamahal nila, mas matibay pa yan sa away nila. Ang pinakamahalagang aral dyan guys, yung maiayos mo sila, hindi masisira yung banding nila. Again guys, temporal lang yan. Hindi yan permanente at walang hugot na malalim yan. Kailangan nilang matuto habang bata pa sila at humingi ng tawad kung may nagawang mali. Ikaw, anong pinakasakdal na away na nakita mo sa mga anak mo? At anong aral lang napulot mo